good afternoon. It's 5:30 in the afternoon at nagre-ready na ako ng aming panghapunan. Magigisa lang ako ng gulay with fried tofu. Cabbage and carrots nga lang itong gulay na iluluto ko. Hiniwa ko lang ng strips itong carrots habang nagpe-prepare nga ako ng aking lulutuin. Si Mr. nga niyayaya ako sa labas saglit. Ito yung time na sabi niya merienda daw kami sa labas kasi may bagong bukas sa tindahan ng mga merienda dun sa may kanto. Kaya heto, si Bajoy muna ang magtutuloy nitong aking ginagawa. Pinapa-prepare ko lang sa kanya, tapos pagbalik namin, saka ko na lang lutuin. Pinakita ko lang sa kanya kung paano niya hiwain yung repolyo. Then, yung sibuyas at bawang, siya na din pinaghiwa ko kasi nagsisimula na may exam ako sa kamay. At ito nga, sinunod na din niya yung kalabasa. Ilalaga ko lang itong kalabasa para kay Mo at kay Pipay. Mas nakakatipid ako pag may kalabasa yung pagkain ng aming dogs. Kasi magaling silang mamili ng ulam, kaya talagang hinahalo ko sa kanin yung ulam nila. Matapos ni Bajoy ma-prepare itong mga lulutuin ko, chinat ko siya para sumunod siya sa amin kasi nagme-merienda kami sa labas. Then, matapos namin mag-merienda, umuwi na kami at magsisimula na ako magluto. Nagpainit lang ako ng kawali, tapos nilagyan ko ng mantika at sisimulan ko na nga ang pagpiprito nitong tofu. Gusto ko talaga yung luto ng kapatid ko sa fried tofu. Tinanong ko siya paano niya niluto, sabi niya just add flour and pamintang durog. Tapos yun nga sinalang ko na, diba? Tapos dumaan siya, sabi niya hindi daw ganito, dapat daw pala may tubig. Kulang naman sa instruction, uy. Kaya ayan, nilagyan ko nga to ng water. Tapos ganun pala yung pagko-coat niya, kaya pala iba. So yung flour tinunaw pala sa tubig. Tapos may pamintang durog and konting iodized salt. At dahil nga dyan ko na nilagyan ng flour, nilagyan ko na din dyan ng tubig. O diba hirap na hirap ako? Hindi ko tinunaw sa isang baso or tasa. Okay naman na daw yun, kaya lang dapat mas malapot pa. Kaya nagtunaw pa ulit ako nitong flour dito sa tasa. Ayan, nilagyan ko na ng konting black powder pepper. Tapos, i-dissolve ko lang yung flour. Then, i-coat ko ulit yung tofu. Uy! Huwag dyan, baka mailuto ko yan. Ayan. O, nagtunaw ulit ako. Ganto na siya. Yun, gano'n naman pala. O, guys, ganto. Yung masarap na luto sa tokwa. Sa ating tofu. Ganyan siya, guys. Tofu. So, tanggalin ko muna itong aking pina-fried at maglalagay ako ng panibago. Ito na nga, yung gustong-gusto kong luto ay kulang naman sa instruction ng kapatid ko. Tapos, yung na-fried ko na ng bahagya, idinip ko ulit dito sa breadings or dito sa mixture para ma-coat ko ulit siya ng maayos. At syempre, isasabay ko na siya dito para sabay-sabay na silang maluto. Sa kabilang burner naman, ayun, napakuluan ko na yung nilagang kalabasa para kay Mo at kay Pipay. Tapos maya-maya nga, luto na itong aking fried tofu. Gagawan ko lang ito ng masarap na sausawan, suka with sibuyas, siling labuyo at konting sugar. May konting salt din para masarap talaga siya. Uy, ayan na, inilagay ko na sa strainer para matigas yung mantika. Tapos babawasan ko naman ito ng mantika. Ayoko namang malunod sa mantika yung aking gulay. Magigisa na ako ng sibuyas at ng bawang. Si Mr. pang diet yung baon niya lagi sa work. Nilagang kamote, nilagang saging, nilagang itlog, ganun. Kahit nagluluto naman ako everyday. Then sabi ko nga sa kanya, baliktarin na lang natin. Sa umaga ka na lang mag-diet. Pero yung baon mo sa work is yung mga niluluto ko. Kasi kawawa naman siya. Uy, sabay-sabay silang kakain ng mga katim niya. Tapos ang baon niya, nilagang saging, nilagang kamote. Parang pinabayaan ng asawa. So yan, pumayag naman siya. Nananawa na sa baon niya yung mga katim niya, guys. Siya yung kumakain pero nakakasawa din naman yun. Almost everyday yun yung baon niya. So, yung baon niya, dun siya mag-rice and ulam. Tapos, dito naman sa bahay, breakfast, lunch, yun yung hindi siya magra-rice. Before going to work, syempre, mag-rice siya.
Going back, ginisa ko yung sibuyas bawang, tapos nilagay ko yung carrots. Then, nung medyo maluto-luto na ng konti yung carrots, nilagay ko na yung repolyo. Matapos ko ilagay yung repolyo, tinimplahan ko ito ng iodized salt and black powder pepper. Naglalagay din ako ng seasonings, magic syrup. Then, haluin. I'll make sure na hindi ma-overcook kasi masarap sa gulay yung medyo crisp. Yung parang half-cook lang. Kayo din ba? Gusto nyo din sa mga gulay like repolyo, carrots, yung hindi masyadong luto? Ganon kasi yung gusto ko. May mga resto na half-cook lang yung pagkakaluto nila sa gulay like chop suey. Grabe, ang sarap talaga. Pero guys, madalas sa mga karinderya, overcook yung mga chop suey. It's no. See, kita mo yung ganyang luto ng gulay? Goods na yan, guys. Okay na yan. Nagtunaw lang ako ng konting cornstarch sa tubig. Tapos lalagyan ko to ng konting cornstarch. Para na nga siyang chop suey eh. Wala lang cauliflower, broccoli, baby corn, quail egg. Ano lang to? Incomplete chop suey. Incomplete? At isa pa sa mga gulay na gusto ko, yung paigay yung sabaw. Ayoko nang masyado maraming sabaw kapag nagluluto ako. Except sinigang tinola or sinampalukang manok nilaga. Ganun. Masabaw talaga yun. Uy. Pero ganitong mga gisa-gisa lang, ganito masarap na luto. For me ha. Ewan ko sa taste nyo. Anyways, ito na nga. Nagsandak na ako. Sinalan ko na sa serving plate para makapaghain ako. So, ito na nga. Lagay ko na sa dining table kasi may pasok pa si Mr. Kailangan na niyang kumain. Gigisingin ko na siya. I-ready ko na rin yung kanyang baon. Paghihiwalayin ko pa sana nalalagyan yung gulay tsaka yung fried tofu na baon niya. Pero masyado ng maraming Tupperware na dala niya kaya pinagsama ko na yung tofu and yung gulay. Tapos gawa lang ako ng sausawan nitong fried tofu. Ito nga yung suka. Nilagyan ko ng sibuyas. May konting iodized salt and sugar. Lagyan ko na nga rin ng fried tulingan yung baon ni Mr. Then separate suka para sa sausawan niya sa tofu. At kaya na nga maya gising na siya, kakain na siya at magpe-prepare na going to work. So, yun lang. That's it for today's video. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye!